Marami ang hindi natutuwa sa makakalaban ni WBO Lineal Super Lightweight Champion Teofimo Lopez sapagkat hindi ito kilala ng karamihan mga boxing fans. Ayon sa report ng ESPN Boxing Insider na si Mike Coppinger kamakailan, isinasapinali na nga daw po mga amigos ang world title defense ni Teofimo Lopez kontra kay Steve Claggett. May kartadang 38 wins, 7 losses, 2 draws with 26 knockouts para sa June 29. Pero hindi nga po ito approve sa mga boxing fans. Sa katunayan, isa si former Trainer of the Year Robert Garcia sa pumuna sa napiling kalaban ni Teofimo Lopez. Ani Robert Garcia na operan din ang kanyang alaga na si undefeated lightweight contender Raymond Danger Moratalia. May kartadang 20 wins, no losses with 16 knockouts. Nakalabanan nitong si Teofimo Lopez sa 140-pound division at pumayag sila dito. Pero laking gulat nga po ni Robert Garcia na si Steve Claggett ang napili ng kampo ni Teofimo. Pero sa likod ng pangmamaliit ng mga boxing fans at ni Robert Garcia sa napiling kalabanan ni Teofimo Lopez, isang boxing expert po ang nagsasabing nagkakamali ang mga boxing fans sa kanilang inaakala. Ayon sa isang boxing expert na si Rick Glazer, hindi madaling kalaban si Steve Claggett. Isa itong palaban at pasugod na mandirigma. Aniya, contrary to rumor by popular belief, Steve Claggett is a legit challenger for Teofimo Lopez, including style-wise. The Canadian will bring pressure. Don't sleep on this fight. I'm not. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, ito pong si Steve Claggett, ang unang tumalo po dito ay ang ating kababayan na si Romeo Jacosalem way back 2011. Although pinabagsak ng 2 beses sa round 3 ni Steve Claggett ang ating kababayan, pero sa final round po mga amigos na-TKO ni Jacosalem itong si Steve Claggett at yun ang naging unang dungi sa kartada ni Steve Claggett. At sa Pilipinas pa nga po yun ginanap. Anyway, makalipas ang 13 taon, galing na po sa siyam na sunod-sunod na panalo ngayon si Steve Claggett kaya't mabibigyan ng chance sa world title sa likod ng pagiging number 13 contender lamang. Nandun na po tayo na maraming bumabatikos ngayon kay Teofimo Lopez dahil sa pinili niyang kalabanin, pero hindi rin natin masisisi ang kampo ni Teofimo dahil si Terence Crawford talaga ang kanilang hinahamon. Pero ayaw naman po siyang labanan. Si Subriel Matias pinadalahan din po ng kontrata, so balit hindi po pinirmahan ni Subriel Matias ang dahilan conflict daw po sa schedule. Kaya naman kung magkaroon ng stay busy fight muna si Teofimo Lopez, hindi naman siguro masama yun mga amigos. Kesa naman matenga si Teofimo Lopez kakahamon ng mga top dog sa kanyang dibisyon, so balit ayaw naman kumasa sa kanya.